Paano mo nga ba ikukuwento ang sabihin na nating mahigit 1,000 taon ng kasaysayan ng sangkatauhan sa iisang upuan lang? Parang imposible, di ba? Pero para sa ating paghimay ngayon, ang sagot pala nasa iisang kabanata lang mula sa aklat ng Genesis. Tara, silipin natin. So isipin niyo yung challenge, no? Ikaw yung manunulat nung unang panahon. Wala pang history books, wala pang mga documentary na mapapanood. Paano mo pagdudugtungin ang pinakasimula ng lahat hanggang sa isang napakalaking event na mangyayari sa hinaharap? Ang hirap nun, di ba? Well, ang solusyon pala man ng manunulat ay napakasimple. Isang listahan. Pero teka, bago mo sabihin, ano yon, ang boring naman, wag muna. Kasi hindi ito basta-bastang listahan lang. Actually, isa itong napakatalinong paraan ng pagkukwento na nakabalot sa isang simpleng-simpleng anyo. Okay, so tara na't silipin natin yung blueprint. Itong genealogy o yung family tree na to ay may sumusunod na isang napakahigpit, napaka-consistent at paulit-ulit na formula. At nagsisimula agad to sa isang napakalinaw na statement. Sabi nga mismo sa text, ito ang nakasulat na talaan ng angkan ni Adan. O di ba? Walang paligoy-ligoy. Mismong siya na ang nagsabi, isa itong formal na record. Parang isang opisyal na dokumento ng mga pinakaunang henerasyon ng tao. So ito na yung formula. Tingnan nyo, halos bawat pangalan ganito ang pattern. Number 1, sasabihin ng pangalan at kung ilang taon na siya nung nagkaanak siya ng lalaki. Number 2, ilang taon pa siyang nabuhay pagkatapos nun. Number 3, ano yung kabuuang haba ng buhay niya. Tapos number 4, yung laging kasunod yung hindi maiiwasang katapusan. At pagkatapos ay namatay siya. Yan yung cycle, buhay tapos kamatayan. Paulit-ulit. At grabe, tuloy-tuloy lang yan. Adan tapos si Seth, si Enos, si Kenan. Parang may ritmo, di ba? Parang nakikinig sa isang kanta na paulit-ulit yung beat. At itong beat na to, itong pattern na to, ang nagpapakita sa atin ng hindi mapipigilang paglipas ng panahon, walang mintis. Okay, so gets na natin yung structure, yung formula. Ngayon, iset aside muna natin yon at tingnan naman natin yung laman. Kasi kahit simple yung pattern, yung mga numero mismo na nasa loob, nako, ibang usapan yan, nakakagulat, lalo na pag pinag-usapan natin kung gaano sila katagal na buhay. At hindi to biro ha, pinag-uusapan natin dito yung mga edad na parang halos imposible nang isipin sa panahon natin ngayon. So ang tanong, gaano nga ba sila katagal na buhay at sino kaya sa kanila ang may hawak ng record? 969. Yan, 969 na taon. Grabe, yan ang edad ni Methuselah. Halos 1,000 taon yan. Siya ang may hawak ng record, hindi lang sa listahang to, kundi sa buong Biblia, bilang pinakamatandang taong nabuhay. Para lang magka-idea tayo kung gaano kahaba yun, tingnan niyo to. Si Methuselah, 969. Si Adan, yung pinakaunang tao, 930. Kahit si Lamech na medyo nasa dulo na ng listahan, umabot pa rin ng 777 years. So malinaw na malinaw yung mga numerong to galing sa isang panahon na sobrang iba sa panahon natin ngayon. So, di ba na-establish na natin yung pattern, paulit-ulit, predictable. Tapos, biglang-bigla, sisirain niya ng manunulat. At yung pagsira niya sa pattern, napaka-dramatic. Kasi may isang tao dyan na hindi sumunod sa huling patakaran, yung mamatay. At kitang-kita yung pagkakaiba nito. O, magkatabi sila. Sa isang side, yung tatay, si Jared. Ang ending niya, standard. At pagkatapos ay namatay siya. Pero sa kabilang side, yung anak niya, si Enoch, iba yung ending. Sabi, wala na siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Wow! Biglang nasira yung formula. So anong nangyari? Anong ibig sabihin nito? Well, yung clue, yung susi, nandito sa phrase na to na inulit pa para sa kanya. Si Enoch ay lumakad ng tapat kasama ng Diyos. Yung kakaibang kapalaran niya, direktang konektado sa kakaibang relasyon niya sa Diyos. Ang galing, di ba? Malinaw yung mensahe. Sa isang kwentong paulit-ulit, pag may isang naiba, may malalim na dahilan niya. At hindi pa dyan natatapos yung pagkasira ng patron. Pagdating natin sa pinakahuling henerasyon sa listahan, masisira ulit yung formula. Pero this time, hindi dahil sa kakaibang kamatayan, kundi dahil sa isang propesiya, isang pahayag tungkol sa hinaharap. Ito yung sinabi ni Lamech, ang tatay ni Noe nung pinanganak siya.
Imbes na yung usual formula, nagbigay siya ng isang propesya. Isang pahayag na puno ng pag-asa na nagtuturo sa atin sa napaka-importanteng papel na gagampanan ng anak niya sa kwento ng sangkatauhan. At alam nyo ba, pati yung pangalan niya mismo bahagi ng propesya. Kasi yung pangalang Noe sa original na Hebrew, ang ibig sabihin ay pahinga o ginhawa. So yung pangalan niya, yun na rin yung misyon niya, ang magdala ng ginhawa sa isang mundong pagod at isinumpa. So anong punto ng lahat ng to? Bakit natin pinag-usapan ng isang tila simpleng listahan lang? Kasi nga, malinaw na hindi lang to basta listahan. Isa pala itong napakatalino at napaka-powerful na storytelling device. Himayin natin yung purpose niya. Una, nagsilbi itong tulay para i-connect yung simula, si Adan, hanggang sa susunod na malaking event, yung baha. Pangalawa, nag-establish ito ng pattern ng buhay at kamatayan. Yan ang normal. Pangatlo, ginamit nito yung mga sumira sa pattern, tulad ni Enoch, para magturo ng isang mahalagang aral. At pang-apat, at pinakaimportante, inihanda tayo nito para sa susunod na major character sa istorya, si Noe. Sa madaling salita, para siyang isang napakahabang countdown. At yan yung iiwan ko sa inyo. Minsan, yung isang napakadetalyado at maingat na talaan ng nakaraan, yun pala ang pinakamagandang paraan para ihanda tayo sa isang dambuhalang pagbabago na paparating. Kasi itong listahan na to, hindi lang to tungkol sa mga nabuhay at namatay. Higit pa dyan, ito ang paghanda para sa isang kwentong babago sa lahat.